binabalot ng misteryo ang isang lugar sa Cuenca, Batangas. Sunod-sunod kasi ang pagkamatay ng mga manok doon. Sa loob lang ng isang gabi, nasa 8 manok ang natagpo ang patay. Ang salarin, inalam ng aming team. Diyan? Sir Josel, anong nangyayari dito sa farm nyo? Minsan, umaga may inaabutan na lang kami mga patay na ng mga manok. Alam nyo bang anong pumapatay dito? Actually, nung una, Dok, hindi kasi wala kaming nakikita. Inaabutan na namin, ganun na yung sitwasyon ng mga alaga nila. Yung pagkapatay sa kanya, may mga butas ba yung tiyan? May mga kagat ba ng ngipin? Or parang Dok, may mga kagat. May mga kagat? Tapos may mga partiho po na inaalisan nila ng mga balahibo. Posibleng isa ring hayop ang pumapatay sa mga manok. More or less, iniisip-isip ko na isang uri ito ng wildlife. May buntot, may paa, may matatalas na ngipin, may mga kamay na prehensile na para niya gawin yung pagbubuli niya doon sa mga manok hanggang sa mamatay na lang ito. Meron na akong idea kung anong klaseng hayop ito. Isang umaga, Dok, naabutan na lang sila sa mga cages namin sa likod. Nahawak nila yung mga manok sa mga balahibo. Guilty. Yes, guilty sila, no? Ganon. Tumingin lang sila, Dok, tas tsaka sila nagsitakbuhan. Finally, nalaman nyo kung anong hayop ang pumapatay doon sa mga alaga nyo? Yes, Dok. Mga unggoy, Dok. Kumpirmadong mga Philippine long-tailed macaque ang nanggugulo sa manukan. Kaya humingi sila ng tulong para mahuli ang mga unggoy. Ito yung pinakamahalagang gamit ko, tranquilizing a monkey para ma-capture natin. Para sa akin, every time there's a mission like this, I feel sad. Mga wild monkeys to, Pag kinapture natin sila, the chances of them being free again is going to be very little. Ito na naman tayo, conflict between humans and animals, wildlife, is a major issue. So nung hinahanap na namin, plinano namin kasi ina-expect ko na mahirap. Meron siyang iba-ibang area na pinagtatambayan. So it's going to be tricky at hindi daw magkakatabi itong area niya. Sprined namin sila, biglang nandito na ang unggoy. Uy, tara, let's go, tara. Hindi naging madali napuntahan ang lugar kung saan nakita ang mga unggoy. Alright, so nandito tayo sa creek. Ito yung usual na tinataguan ng mga primates, mga monkeys. Kailangan maging maingat at magdahan-dahan para hindi sila makahalata. Ang mga monkeys, napakatalino niyan, Pagka na-feel nila yung presence mo, unti-unting magtatago na yan at hindi na magpapakita. I just have one shot. And if you make a mistake, baka matatagalan na ulit kami bumalik dito dahil alam na nila yung mga galaw ng tao. Maya-maya pa. Nandyan? Nakahalata yung mga targets natin. Nagtago na dun sa kagubatan. So, I don't know, it's going to be harder now to capture them kasi alam na nila na pinupursuit natin sila. Malaki ang suspetsa ko na isa sa mga unggoy dito ay naalagaan ng tao. Pwedeng alaga siya na nakawala, pwedeng dahil sa environment, nag-i-explore na itong mga monkeys na ito. Ang mga unggoy na inaalagaan na ng tao, mahihirapan ng maibalik sa wild. Katulad na lang ng unggoy na si Berto. 11 taon na sa pangangalaga ni Edwin
Nung nagtatrabaho ako sa mayroong kaming mga kliyente kasi sa Kasiguran, Aurora. Nung napunta ako, mayroong nakuha yung mga dumagat na unggoy na pana nila. Yung unggoy na yan, nakalagay rito sa may ganito yan, ng nanay niya. Yung napana, binenta sa akin. Binili ko po yan ng 2.5. Sa halip na sa wild, ang kulungang ito ang naging tirahan ni Berto. Noong umpisa yan, mabait yan. Tapos yung mga estudyante dyan sa elementary, araw-araw sila nandito. Lagi nilang nilalaro. Tapos nung binabato na nila. Tapos yun, binabato na rin sila. Parang natuto na rin siyang mambato. Kaya tumapang siya. Kaya nagpatulong na si Edwin na i-rescue ang unggoy. Wow. Ay, no wonder, No wonder gusto na nilang pakuha to dahil ilang buwan na lang to, pwedeng bumigay na itong mga mesh wire na ito and pwedeng makawala. It's a male pa, no? Ang laki niya, halos kasing laki na ng bata itong makak na ito. Marunong pang bumato. Malaki-laki to, so I'm going to prepare a higher dose. Mabato. Hanggang sa Okay. maya-maya pa, umepekto na ang pampatulog kay Berto. Papasok na ako. Ang laki ng bungo nito. Grabe. Look at those fangs. 10 years. So, ang tansya ko mahigit 10 kilo. Itong si Berto. If ever, he would be one of the heaviest long-tailed macaques that I have ever handled. Oh! Jeez! Very healthy male. Unfortunately, hindi niya magagamit yung pagka-alpha niya, Kasi in captivity siya. Pagka rinilis mo naman sa gubat, kusang hahanap ito ng tirahan ng tao kasi alam niya na kung saan may tao, may pagkain. Kaya ito yung pinakamalaking pagkakamali natin pagka nag-aalaga tayo ng mga buhay ilang tulad ng mga macaques na ganito. Balang araw lalaki sila katulad ni Berto. Hindi na lalayo sa kwento ni Berto ang pinanggalingan ng kababayan niyang si Marga. Yung manugang ko ang tunay na may-ari niya. Malit pa yan nun. Binaril daw yung pinakainan niyan. Pinupulutan doon. Binili niya 1.7. Mahigit pa ng 2 taon sa amin yan At kung binaril nga yung ina, kaya lang nahuli daw ito, patay na yung ina. Nakaakap pa. Kung maliit pa nga. Sumususo pa raw yan Hindi umiwalay sa ina, kaya nahuli yan. Kalimitan yung mga babaeng long-tailed macaque, hindi sila kasing agresibo ng mga males. Kahit ganitong edad na siya, hindi pa sila nagpapakita ng masyadong aggression sa kanila. Pero pagdating sa ibang tao, doon lumalabas yung pagka-protective nila, Kito mo, pag hinawakan ko si Tatay Francisco, nagagalit siya, Ayaw niya hawakan, Ayaw niyang hawakan ko si Tatay. Hindi katulad ni Berto, malapit sa tao si Marga. Sana lahat ng mga retrieval natin ganyan na hindi sila kailangan patulugin, hindi naman sila kailangan magwala. Nung na-assess nyo yung mga monkeys na pinuntahan natin, bakit nyo po na-decide na kuhanin itong si Berto? Kasi nakita namin wild na siya kahit kami na papalapit, binabato na niya. Nakita namin din na medyo sira-sira na yung kulungan. Kaya po kinausap din namin yung may-ari. Willing naman po siya na i-surrender na. Yung si Marga naman, nakita namin yung lagay niya,
Healthy naman siya, maganda po yung pag-aalaga, kaya lang yung housing, medyo doon po nagkulang. Pina-assess din po namin sa higher office sa Penro. Tiningnan po, nagkaroon ng kasunduan na bibigyan ng bahay, pero hindi pa rin po nila na-provide. Ang mga na-rescue na unggoy dito muna mananatili sa Regional Wildlife Rescue Center sa Nueva Ecija. Hindi na sana humantong sa batuhan, habulan at pagkamatay ng mga alaga kung hinayaan lang natin ang mga buhay ilang sa natural nilang tahanan.